Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. For this episode of Face the Nation, we continue our weekly discussion focusing on candidates' profile for this coming 2025 midterm elections. Included in what we have to vote for is one party list group that we feel will represent us as a marginalized or sectoral group in the House of Representatives. For this year's election, the COMELEC already released more than 150 groups vying for a seat in the lower house. Sa linggong ito at makakapanayan po natin si Miss Astravel Pimentel Naik. Siya po ang first nominee ng ABP party list na kumakatawan sa sektor ng bumbero at rescuers sa bansa. Miss Astravel Pimentel Naik, ang bumbero ng Pilipinas Party List. Welcome po sa Face the Nation. Good morning, Miss Lorlene, and nakagalak naman ako na naimbitahan tayo dito sa Face the Nation dahil handa po sa lahat ng oras ang mga bumbero at rescuers. Kaya nandito po tayo handa upang harapin kung anuman ang panayam ng GNN and Face the Nation para sa atin tungkol sa ating ang bumbero ng Pilipinas Party List number 134 po sa inyong mga balota. Yes, ayan si Miss Astran, ma'am. Para talaga tayong bumbero, handang-handa at Yes. kailangan laging handa. Base po sa ating pagkakaalam, ito pong Bumbero Party List. Actually, ABP stands for ang Bumbero ng Pilipinas. Wala pa po tayong representative sa Kongreso para sa mga bumbero. At sabi nyo nga po, ito ay hindi limitado sa mga bumbero lamang. Kasama din po natin dito ay ang calamity responders and volunteers and rescuers. Kasi nga po, syempre, sabi nga nila, sectoral or marginalized. So ito po ang gusto nyong dalin sa Kongreso para naman po mapagtuunan ng pansin ang kanila pong mga pangangailangan. Tama po? Yes, Miss Lorlene. Alam niyo po, Miss Lorlene, ako I have been a volunteer rescuer and responder ever since nung kolehiyo pa lamang tayo. So naging volunteer tayo ng Red Cross, ng iba't ibang civic organizations para magbigay ng kaukulang tugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So hindi lang kaya ang pangalan po natin ang Bumbero ng Pilipinas because out of all the rescuers natin, ang mga bumbero ang may pinakamataas na antas ng training. Pero hindi lamang po mga bumbero ang bumubuo sa ABP party list, kundi kasama nga din po dito ang lahat ng ating mga rescuers and calamity responders, yung mga nasa emergency or mga emergency medical teams, kasama din po natin dito. Sad to say po, no, nalulungkot tayo na despite na mas matagal na po ang mga volunteers natin dito sa Pilipinas, almost 100 years na po silang nag-i-exist, wala pong representante sa kanila sa Kongreso at hindi naririnig ang kanilang mga boses. Sabi ko nga, laging handa ang ating mga responders. Pero ang gobyerno ay hindi handa para sa pagresponde sa panahon na sila naman ang may mga pangangailangan. And that is exactly the reason kung bakit binuo natin ito way back in the 2020, no, yung ABP party. So sakto nung pandemya po ito nabuo.
Ang party list, Ang party but not list. the kasi marami na tayong mga organisasyon at marami tayong mga volunteer groups. Nag-decide po ang lahat ng mga grupo na mag-join tayo sa party list dahil nakita nga natin na wala nga pong boses at hindi naririnig ang kanilang mga pangangailangan. Yes, okay. Bago po tayo tumungo sa mismong party list, kailangan din po syempre mas makilala muna natin si Ms. Astrabel at hindi po ito ang unang pagsabak niya kung ang pag-uusapan po natin ay serbisyo publiko dahil ilang taon na rin po siyang naglingkod sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan. Unang-una po, naging Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay from 2016 to February to 2018. Kayo po ay ASEC po nung panahon na yon. Nasundan din po ito ng pagiging Executive Director of the Commission on Overseas Filipinos. So ito po yung CFO office. Kung merong mga pangangailangan, yung mga OFWs natin na kailangang magpatatak o masabi na talagang sila ay kailangan ng certification na sila ay maaaring magtrabaho sa ibang bansa at madala din yung mga pamilya nila. Yun po yung naging trabaho nyo dati sa CFO, tama Yes, po. And also, ang pinaka-recent nyo po ay was with the Department of Energy as Undersecretary. And ngayon naman din po with regards to siguro membership, kayo din po ay ang member as the current head of the membership committee of the PDP Laban. Yes. So kayo naman po ay talagang hindi bago sa serbisyo publiko at naiintindihan nyo na din po kung ano yung mga pangangailangan ng mga mamamayan. Pero ito nga po, i-link po natin. Sabi nyo na po, kayo na po ang nag-umpisa is kayo po, simula pa nung college pa lang kayo, nagvo-volunteer na kayo para sa rescue at saka ng fire. So dito po ba nag-umpisa na, sabi nyo nga, hindi naman basta naging political party lamang ito o naging party list group. Nagkaroon po ng mga organisasyon o asosasyon sa iba-ibang lugar sa Pilipinas at doon po nagsimula na kailangan na siguro at napapanahon na nabigyan din ng tuon, mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga bumbero at party at mga rescuers. So paano ba kayo ma'am at kayo ang na-assign kasi kayo talaga po ang naging first nominee. Siyempre, iba yung talagang may experience kayo. Yes. Iba yung naiintindihan mo para pagka tumayo ka doon, alam mo talaga yung ipaglalaban mo, alam mo kung ano yung ihahain mo na batas kasi kabilang ka sa kanila. So, bakit po at paano kayo ang naatasan na kayo ang maging first nominee ng ABP party list? Ayan, syempre ako ay nagpapasalamat ho sa lahat ng ating mga volunteers sa pagpili nila sa atin bilang kanilang nominado sa darating na halalan. Yung experience ko siguro sa pamahalaan ang pinakaunang nakita nila na kailangan upang isulong. Kasi alam mo, becoming a congressman, representative of the party list, it involves that you should know the processes. Kailangang alam mo ang proseso kung paano magpapasa ng batas. Dahil yan po ang pangunahing trabaho ng mga kongresista, ang magpasa ng batas para sa ating bansa. And yung experience ko, dati akong political officer ng Senate, So before ako napunta sa executive branch, I was with the legislative branch for almost 17 years bago tayo napunta sa executive branch. So kumbaga yung naging karanasan natin ang pagtahi ng batas mula sa legislative branch to the executive branch dahil ito po ay na-mention mo nga kanina na naging assistant secretary tayo ng Presidential Legislative Liaison Office. Nakita ko lahat ng proseso kung paano natin ginagawa ang ating mga batas at mahalaga ito na kaalaman, mahalaga ito na karanasan para sa mga pinipili natin. Marami pong nagpapapili dyan, walang ganitong uri ng karanasan. And sa pagiging parte ko ng pamahalaan, ito ang
unang nakita ng ating mga volunteers because they are very hopeful na magkaroon ng tunay na mga batas na magpoprotekta sa kanila. Hindi lamang sa pagpoprotekta sa kanila, kundi yung pagpoprotekta natin sa buong bansa natin. Kasi ito yung tagline namin sa ABP Party List, no? 134 ABP Party List, handa at ligtas na Pilipinas. Ang kahandaan ng bawat pamilyang Pilipino ay mahalaga. In fact, one of our advocacies and what we are fighting for is magkaroon tayo ng at least one responder sa bawat pamilya. Kasi hindi naman sa lahat ng oras abot kamay mo yung ambulansya o kaya abot kamay mo yung hospital. There are basic life skills and there are basic survival skills na dapat alam ng ating mga kababayan mula pa lamang sa elementarya hanggang sa pagtanda natin. So even senior citizens, kailangan natin silang bigyan ng training, mga bata. So tayo po dito sa ABP Party List, hindi lang po mga botante ang inaano natin kasi nga sabi ko kanina, I have mentioned more than almost 100 years na tayo ang volunteer work in the Philippines, no? Pero wala tayong mga specific laws na para sa kanila. And ang gusto natin, nagbibigay po ang ABP Party List ng libreng training mula sa elementary hanggang sa kung anong edad na pwedeng matuto kung paano mag-respond sa mga calamity, at hindi lang sa calamity, even yung emergency situations, nawala ng malay, mga sugat. Kasi ito yung mga basic na mga bagay na kailangang alam ng ating mga kababayan. And yun nga, yung experience ko with the government has helped a lot. So yung pagpili nila sa atin bilang kanilang nominado ay malaking halaga. Aside siguro dyan is yung inner character ng inyong lingkod, no? Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero kailangang malaman ng ating mga kababayan, one of the best qualities na meron tayo ay talagang yung pagiging servant heart natin. Kasi nga, nagmula lang naman din ako sa ordinaryong pamilya in Bukidnon. So, babati ako sa lahat ng mga taga Mindanao. Maayong adlaw sa inyong tanan din ha, sa Mindanao, sa inyong pagsubaybay sa araw na ito, and sa lahat ng ating mga, and I am also a katutubo, no? Hindi lang halata yung ano, pero I am a Bukidnon, Higaunon, Talaan, Big Tribe, no? Sa Bukidnon. And I have also bloodline sa Maranao and Maguindanao on my mother, paternal side ng aking mother. So, yon, purong Pilipino po tayo at alam natin ang pangangailangan. Laking bukid po ako, so Bukidnon is a very nice place at siguro nagmula din doon yung pagiging simple natin sa approach natin sa buhay, at alam ko na ito din ang kailangan ng ating mga mambabatas, yung naiintindihan nila ano ang tunay na kalagayan ng ating mamamayang Pilipino. Tama po yan, at binati nyo na din yung mga taga Bukidnon. Babatiin ko na din po yung mga nanonood po sa atin sa Cagayan de Oro. Siyempre free to air po tayo sa Cagayan de Oro, at ganun din po sa Marawi. Siyempre nasa Mindanao din naman po yan. Opo, kaya binabati po natin ang ating mga televiewers sa mga lugar po na yan. Yun na nga po, iba din po kasi talaga pag sinabing lumaki ka at nakita mo kung ano yung mga pangangailangan ng mamamayan. Ang Marso po ay itinuturing na Fire Prevention Month. Talaga pong lalo pa ngayong panahon na to, talagang napakainit na. So talagang meron dapat talagang pag-iingat. Pero syempre yung mga mamamayan natin, iniisip nila na kung ano't ano man ang mangyari, meron dyan dapat mga bumbero na nakaantabay. Pero isa nga din po sa mga nagiging problema natin, sa Metro Manila, ang problema ng mga bumbero daw is yung mga lugar ang liliit din, hindi nila basta mapasok. So syempre hindi lang yung mga nasunugan ang atris, pati yung mga bumbero din naman po natin. Sa mga probinsya naman, ang mga problema naman dyan, kulang ng mga fire trucks, kulang din ng mga bumbero mismo, o maski yung mga volunteer. So ito po siguro yung kailangan din na madagdagan at mabigyan din naman po ng pansin ng ating gobyerno at ng ating pamahalaan. Kasi sabi nga nila, naku, wag ka nang masunugan kasi
baka mas madali pa na ikaw ay nanakawan lang kaysa masunugan ka, dahil talagang pag ikaw ay nasunugan, wala nang matitira sa iyo. Kaya medyo malaki din po ang kinakaharap natin, na dapat ay talagang laging handa at ang ating ang pamahalaan kung paano makapagbibigay ng suporta kung sakasakali man magkaroon ng sunog na magaganap sa paligid. At hindi nga lang din po yan, ma'am, 'di ba? Ngayon sa sobrang init, nagkakaroon na din tayo ng mga tinatawag na mga bushfire. Kasi talagang, pero paano ba natin masisigurado na hindi ka mag-aagam-agam, na nandun talaga yung takot mo dahil baka hindi ka mabigyan ng tamang pagresponde ng ating mga bumbero dahil hindi nga ba sila nakakasapat, at gaano nga ba tayo kaligtas. So naintindihan natin, yan ang gusto nyong mas madala sa mga ating mamamayang Pilipino. Totoo, tama po. Lalo na dito sa Metro Manila, no, isa-cite ko lang yung mga high risks na mga lugar, no. Metro cities talaga, isa sa mga high risks na mga lugar sa sunog. Sinabi mo na nga, Fire Prevention Month. And it's so sad that the Fire Prevention Month is the only law that we have pertaining to fire and calamity, na yung mga bumbero wala ng ibang batas except doon. At hindi naman ito dedicated para sa ating mga volunteers or for their welfare, kundi para lang ito paalalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa oras ng hindi lamang sa Marso, kung saan March is the only month dahil pinaka-peak ng init, no? And alam mo, dito sa Metro Manila, araw-araw may sunog, do? Kaya kailangan paalalahanan natin. Na-mention mo na yung maliliit na mga lugar. Isa pa sa mga naging problema natin, lack of fire hydrants. Sa totoo lang, ang Pilipinas hindi handa para sa mga sunog kasi yung mga streets natin, yung ating mga lansangan ay wala man lang fire hydrants. Opo, tapos yun na nga, ma'am, alam mo, ang problema pa dyan, minsan pagka tag-init, di ba doon may sunog, meron din tayong mga problema sa kakulangan naman ng tubig. Oo, di ba? So, tama ka, hindi lang kasi basta fire truck ang dapat nating maibigay. Pero dapat may mga fire hydrants na talagang kung hindi man makapasok, meron tayong mapagkukunan. Ito nga, meron akong nakita on TikTok, pagsunog noon at sunog ngayon. Kasi pagsunog noon, lalo na kami sa probinsya, naka-experience ako, no, na malapit lamang sa bahay namin ay nagkaroon ng sunog. Lahat ng kapitbahay kumukuha ng balde, ng tubig, habang wala pang bumbero para magtulong. Pero ngayon, ang uso ngayon, cellphone muna ang lumalabas bago tumulong sa mga nasunugan. Totoo nga po yan. Tayong mga kababayan, sana maging aware naman tayo, no, na before tayo na cellphone ang una nating agad-agad. Okay lang sana kung gamitin natin yung cellphone to call for a rescue. Pero kung the whole time na may sunog ay nakikimarites lamang tayo. At for the content. At for the content. Sana naman po isipin din nila natin yung oras na nandun yung oras tayo para makatulong. Tama po yan. Ako talaga naman, ganyan na po ang henerasyon ngayon, na sana nga, isa din sa mga sinasabi nyo kanina, dapat din, bata pa lang, is matutunan na nila kung paano rumisponde at kung ano yung dapat unang ginagawa. Alam po natin, lahat tayo excited kasi sasabihin nga nila, ipopost ko to, makakatulong to kasi makaka-reach ng tao para pumunta. Pero yun ba talaga yung unang dapat gawin? Mag-post ba? Tumawag ng tulong? O kumuha ng balde para lagyan ng tubig ang nasusunog? So ngayon, ma'am, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan po natin ang ABP Party List at kung ano nga po ba ang gusto nilang ihain, itulong, ano ba ang kanilang mga plataporma at programa para sa sambayan ng Pilipino. Lahat po ng yan sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.